Update mula po dito sa Sandigan Bayan as of 5:25 p.m. Bukas pa po ang 5th Division ng Sandigan Bayan. Ito po yung korte na naglabas ng warrant of arrest laban po kay Senator Jinggoy Estrada para sa kanyang plunder and graft cases. Sa ngayon po kasi as of 5:25, ito po si Senator Jinggoy Estrada ay sumuko po sa mga otoridad sa Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group. Pagkatapos niya pong sumuko, dinala po siya bandang alas 4 sa Camp Crame kung saan nag-undergo po siya ng booking procedure. Doon po sa booking procedure, doon po siya kinukunan ng mugshot at yung mga fingerprints niya. Pagkatapos po noon, we are expecting him to be brought here sa Sandigan Bayan para po sa kanyang return of warrant at para makita siya ng mga justices na nag-utos ng pang-aaresto sa kanya. On a usual day po, 4:30 p.m. nagsasara ang Sandigan Bayan. Pero ngayon po, magka 5:30 na ay bukas pa rin itong anti-graft court natin. Kanina nakita rin po natin ang isa sa mga fellow accused ni Estrada, ni si dating Assistant District Engineer Denrel Cortuna. Dati po siyang official ng DPWH NCR. Nakita po natin siya dito sa 5th Division ng Sandigan Bayan. So after po ng pagpapakita niya dito sa Sandigan Bayan 5th Division, if ever, saka po siya iti-turn over at dadalhin po sa Payatas. Doon po siya makukulong sa New Quezon City Jail. Ayon po yan sa commitment order na inilabas or kinumpirma ng 5th Division po. Ang New Quezon City Jail po ang siyang pinagdadalahan, ang nagsisilbi po na detention facility para po sa mga suspect, mga akusado na humaharap sa flood control related cases. Makakasama po doon ni Estrada, if ever, ang dating senador na si Bong Revilla, nakasama niya rin po sa pork barrel scam. Manatili po nakatutok sa Rappler para sa iba pang mga updates. I-download nyo rin po ang Rappler Committees app. Sumali po kayo sa Justice and Crime Channel para po sa blow-by-blow updates dito po sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada.